15 taon. Kinaskas ko ang mga kamay ko sa sabon at Clorox para manatiling makinis ang mga kamay niyang pumipirma ng kontrata. Tiniis ko ang punit na strap ng bra ko para lang makabili siya ng mga mamahaling Amerikana. Akala ko, ang sakripisyo ang pundasyon na bubuo sa aming tahanan. Yun pala, isa lang akong katulong na walang bayad sa sarili kong pamamahay. Ngayong gabi, ibinili niya ng mansyon ang kabit niya gamit ang perang inipon ko para sa gamot ng aking ina. At ang sarili kong ina, sasabihin pa sa aking magbulag-bulagan na lang? Hindi. Tama na. Sobra na. Kung tinuring nila akong basura, ako ang magiging apoy na tutupok sa kanilang lahat. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi siya aalma. Sanay na yon sa hirap. Besides, she's too old and dry. Kapag katabi ko siya, para akong natutulog katabi ng nanay ko. Ang mga salitang yon ay hindi sumigaw. Binigkas ang mga ito sa isang mababa at malambing na tono. Ang uri ng boses na ginagamit ni Marco kapag naglalambing siya sa akin noong bagong kasal pa kami. Ngunit ngayon, ang lambing na yon ay tumagos sa dingding ng kanyang home office at humiwa ng diretso sa aking dibdib. Nakatayo ako sa kusina, ang aking dambana, sa loob ng 15 taon. Ang init mula sa kalan ay sumasampal sa aking mukha. Humahalo sa pawis na tumatagaktak sa aking leeg. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang sandok na puno ng malapot na peanut sauce ng kare-kare, ang paborito niyang ulam. Ilang oras akong nakatayo rito, tinitiis ang tila pako na tumutusok sa aking gulugod dahil sa scoliosis na nakuha ko sa kakabuhat ng mga grocery at balde ng tubig noong nagsisimula pa lang kaming mag-asawa. Akala ko, ang hapdi ng likod ko ang pinakamasakit na mararamdaman ko ngayong gabi. Mali ako. Binitiwan ko ang sandok. Dahan-dahan itong lumubog sa kumukulong sabaw, kasabay ng pagguho ng aking mundo. Oo, nabili ko na ang villa sa Tagaytay. It's under your name, of course. Regalo ko sa'yo at kay Junjun. Ayoko namang lumaki ang anak natin sa apartment lang. Anak natin! Ang dalawang salitang yon ay naging yelo na bumalot sa aking buong katawan. Nanigas ang aking mga tuhod. Ang amoy ng bagoong na kanina ay nagpapagutom sa akin. Ngayon ay tila amoy ng nabulok na karne na bumabaligtad sa aking sikmura. 10 taon kaming nagdasal para magkaanak. 10 taon akong uminom ng kung ano-anong mapapait na herbal, nagpapatusok sa mga albularyo, at nagtitiis sa mga side effect ng fertility pills na nagpataba sa akin at nagpapangit sa aking balat. At sa bawat negatibong resulta, nakikita ko ang pagkadismaya sa mga mata ni Marco. Akala ko, pareho kaming lumalaban. Iyon pala, matagal na siyang may sariling pamilya, habang ako ay nagmumukhang tanga na nag-aalaga sa kanya na parang isang katulong na walang sweldo. Kusang gumalaw ang aking mga paa, palapit sa pinto ng opisina. Nakabukas ito ng bahagya. Nakita ko siya, si Marco, ang asawa ko, ang lalaking ipinagpalit ko sa aking pangarap na maging accountant. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, nakataas ang paa sa mesa, at may ngiting hindi ko na nasilayan sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang isang dokumento. Kahit malabo ang aking mga mata dahil sa luhang nagbabadyang pumatak, nakita ko ang logo ng bangko at ang halaga. 5 milyong piso. 5 milyon para sa down payment. Samantalang noong nakaraang linggo, halos lumuhod ako sa kanya para humingi ng 5,000 pambili ng gamot ni nanay sa high blood. At ang sabi niya ay wala kaming budget. Sinabi niya na kailangan naming magtipid dahil mahina ang negosyo. Kaya tiniis ko ang sakit ng ngipin ko. Tinahi ko ang butas sa aking panty. Naglakad ako papunta sa palengke sa ilalim ng tirik na araw para makatipid sa tricycle. Lahat ng sakripisyong yon, para lang pala makaipon siya para sa ibang babae. Hindi ko na kinaya. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko kung mananatili pa ako sa bahay na yon ng isa pang segundo.
Hindi ko siya kinumpronta. Wala akong lakas para sumigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga salita. Kinuha ko ang aking lumang bag na punit na ang strap, isinuksok ang aking wallet at tumakbo palabas ng bahay. Bumuhos ang ulan na parang nakikiramay sa akin. Wala akong payong, pero hindi ko na ininda ang lamig. Ang tanging nasa isip ko ay si nanay. Kailangan ko si nanay. Siya lang ang kakampi ko. Siya lang ang makakaunawa sa akin. Sumakay ako ng jeep, basa ang damit at nanginginig habang ang mga pasahero ay tumitingin sa akin na parang ako ay isang baliw na babae. Dumating ako sa bahay ni nanay sa kabilang bayan ng basang-basa. Ang ilaw sa loob ay nakabukas pa. Akmang kakatok na sana ako sa pintuan nang marinig ko ang boses ng aking kapatid na si Tonton. Ma, paano kung malaman ni Ate Amara na may anak na si Kuya Marco sa laba? Baka hiwalayan niya. Mawawalan ako ng pambayad sa motor. Natigilan ang aking kamay sa ere. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa aking likuran, pero mas malamig ang naramdaman ko sa narinig ko. Sumagot si nanay. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Huwag kang maingay. Tanga lang yang ate mo kung hihiwalayan niya si Marco. Saan siya pupulutin? Matanda na siya. Wala siyang trabaho. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, magtiis siya. Kahit may babae ang asawa, basta nagbibigay ng pera sa atin, ayos lang. Ang importante, nakakapagpadala si Marco ng pang-dialysis ko at pangluho mo. Pero ma, kawawa naman si ate. Mukhang katulong na nga siya tingnan eh. Ganoon talaga ang buhay mag-asawa, Tonton. Kailangan may magsakripisyo. At mabuti nang siya ang magsakripisyo kaysa tayo ang magutom. Hayaan mo na siyang magpakabayani. Basta huwag na huwag mong sasabihin sa kanya na alam natin ang tungkol kay Elena at sa bata. Kapag naghiwalay sila, tayo rin ang kawawa. Napaurong ako. Ang mga tuhod ko, na kanina pa nanginginig sa lamig, ay tuluyan ng bumigay. Napaupo ako sa maputik na semento sa labas ng gate. Ang ulan ay humahalo sa mga luha na hindi ko na mapigilan. Tahimik akong humagulgol. Ang klase ng yak na walang tunog, pero dumudurog sa lalamunan. Buong buhay ko, sila ang mundo ko. Nagtrabaho ako, nag-alaga, nagbigay, nagpakaalila. Inubos ko ang sarili ko para kay Marco. Inubos ko ang sarili ko para kay nanay at Tonton. At ang kapalit, ako ay isang dry na babae para sa aking asawa. Ako ay isang bangko para sa aking ina. Wala ni isa sa kanila ang tumingin sa akin bilang tao. Bilang si Amara. Dahan-dahan, tumingala ako sa madilim na langit. Ang tubig ulan ay tumulo sa aking mukha. Hinuhugasan ang aking makeup na matagal nang hindi napapalitan. Ganito na lang ba? Ito na ba ang katapusan ng kwento ko? Ang mamatay sa lamig at sakit ng loob habang sila ay nagpapakasasa sa pawis at dugo ko? Kinapa ko ang bulsa ng aking basang palda. Naramdaman ko ang matigas na plastik. Ang black card ni Marco. Naiwan ko ito sa aking bulsa kanina matapos niyang ipabili ang alak para sa party ng kumpanya niya. Isang card na may limit na kaya kong bilhin ang buong pagkatao ng mga taong tumraidor sa akin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang niyang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Tumayo ako. Pinagpag ko ang putik sa aking palda. Ang Amara na pumasok sa gate na ito kanina ay patay na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa ulan ay wala ng puso pero marami siyang pera. Kung tingin nila sa akin ay isang gatasang baka, pues sisiguraduhin kong ang gatas na makukuha nila ay magiging lason. Tumalikod ako sa bahay ng aking ina at naglakad pabalik sa dilim. Hindi ako uuwi para magluto. Uuwi ako para maningil. Ang bahay ay tahimik nang makauwi ako. Isang nakabibinging katahimikan na tila ba nandidiri sa aking basang hitsura. Wala pa si Marco. Marahil ay nasa piling pa siya ng kanyang honey, nagdiriwang sa bago nilang villa, habang ako ay nagmumukhang basahan
Sa sarili kong pamamahay, dumiretso ako sa master bedroom. Ang amoy ng mamahaling air freshener na lavender na ako mismo ang pumili para ma-relax si Marco pagka-uwi ay biglang naging nakasusulasok. Dati, ang kwartong ito ang santuwaryo ko. Ngayon, para itong isang kulungan na gawa sa ginto at kasinungalingan. Pumasok ako sa banyo at nilock ang pinto. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi sa init ng galit na nagsisimulang sumiklab sa aking dibdib. Binuksan ko ang lahat ng ilaw. Ang fluorescent light ay walang awang ibinunyag ang bawat sulok ng silid at ang bawat imperpeksyon ng babaeng nakatayo sa harap ng malaking salamin. Hinubad ko ang aking basang damit, isa-isa. Bumagsak ang murang blouse na nabili ko sa Tiangge. Sumunod ang paldang ilang taon ko nang tinatahi kapag natatas ang laylayan. At doon, tumambad sa akin ang katotohanan. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi ko kilala. Sino ang matandang ito na may namamagang mga mata at huklubang balat? Hinaplos ko ang aking tiyan. Malambot ito, may mga stretch mark hindi dahil sa panganganak, kundi dahil sa pabago-bagong timbang dulot ng stress at hormonal pills na ininom ko noon para lang mabuntis. Ang mga peklat na ito ay mga marka ng digmaang ako lang ang lumaban. Tiningnan ko ang aking suot na underwear. Isang kupas na beige na pamamaw na panty na maluwag na ang garter. Bacon garter, ika nga nila. Binili ko ito ng set of 3 sa Mall Kyle 5 taon na ang nakararaan. Napapikit ako sa hiya. Kaya pala sinabi ni Marco na para siyang natutulog katabi ng nanay niya. Habang ang ibang babae ay nagsusuot ng seda at lace, ako ay nagtitiis sa mga retaso para lang makatipid. Ang pangit mo, Amara. Bulong ko sa aking refleksyon. Ang boses ko ay basag. Ang pangit-pangit mo. Pero sa halip na umiyak muli, may ibang naramdaman ako. Isang uri ng pagkasuklam, hindi sa aking hitsura, kundi sa aking naging ugali. Pinabayaan ko ang sarili ko. Ginawa kong basahan ang sarili ko para punasan ang dumi ng iba, tapos magtataka ako kung bakit ako tinatrato na parang basura. Binuksan ko ang medicine cabinet. Sa pinakasulok, sa likod ng mga gamot ni Marco at mga expired na facial cream, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang Chanel lipstick. Regalo ito sa akin ng isang mayaman na kliyente noong nagtatrabaho pa ako bilang junior accountant bago ako pinatigil ni Marco. Kulay ruby woo. Kinuha ko ito. Ang lalagyan ay maalikabok na. Nang tanggalin ko ang takip, amoy krayon na ito. Expired na. Patay na ang kulay, gaya ng pagkababae ko. Sinubukan kong ikudlit ito sa aking maputlang labi. Ang texture ay magaspang, hindi na dumudulas. Tiningnan ko ang resulta sa salamin. Ang pula ay mukhang dugo sa isang tuyot na lupa. Katawa-tawa. Dahan-dahan, ang awa ko sa sarili ay napalitan ng isang desisyon, isang malamig at matigas na desisyon. Bakit ako aalis? Kung aalis ako ngayon, ano ang dala ko? Ang mga lumang damit ko? Ang sakit ng likod ko? Ang dignidad na matagal nang nawala? Hindi. Ang bahay na ito, ang kumpanya ni Marco, ang bawat sentimo sa bangko, kalahati niyon ay akin. Ako ang nag-ayos ng libro ng kumpanya nung nagsisimula pa lang siya. Ako ang nagluto para sa mga investors niya sa bahay na ito noong wala kaming pambayad sa catering. Hawak ko pa rin ang black card sa bulsa ng aking palda na nasa sahig. Kinuha ko ang expired na lipstick. Sa isang mariing galaw, inihagis ko ito sa basurahan. Hindi na, sabi ko sa salamin. Ang mga mata ko, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay tuyo at matalim. Tapos na ang pagiging martir. Naghilamos ako. Sinabon ko ang aking mukha gamit ang mamahaling facial wash ni Marco. Hindi ako nagtipid. Hinayaan kong bumula ito ng husto.
Pagkatapos, naglagay ako ng moisturizer, yung pinakamahal na brand na tinatago niya para lang sa sarili niya. Kinuha ko ang gunting sa drawer. Hinawakan ko ang laylayan ng aking buhok na puno ng split ends. Gupit. Bumagsak ang mga patay na buhok sa lababo. Hindi ito pantay, pero gumaan ang pakiramdam ko. Lumabas ako ng banyo ng may bagong plano. Hindi ako magwawala. Hindi ako magpapaka-eskandalosa. Sisirain ko siya sa paraang pinakamasakit sa kanya. Uubusin ko ang yaman na ipinagmamalaki niya. Gagawin kong panggatong ang pera niya para painitin ang nanlalamig kong kaluluwa. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tumago sa kurtina ng kusina. Karaniwan, sa oras na ito, amoy bawang na ang buong bahay dahil sa sinangag at naririnig na ang sitsit ng pritong itlog. Pero ngayon, malinis ang kalan, walang nakasalang. Ang kare-kare kagabi ay panis na sa kaldero. Hindi ko tinakpan, hindi ko itinabi sa ref. Hinayaan kong langawin. Nakaupo ako sa kabisera ng mesa. Suot ko ang isang silk robe na matagal ko nang tinatago. Regalo ng ninang namin sa kasal na hindi ko kailanman sinuot dahil sabi ni Marco ay masyadong madulas kapag yumaya-yakap. Narinig ko ang mga yabag niya pababa ng hagdan. Mabigat. Marahil ay hangover. Amara? Tawag niya. Ang boses niya ay iritable. Bakit walang amoy ng kape? Late na ako sa meeting. Lumabas siya sa dining area. Ang kanyang buhok ay magulo at ang mukha ay lukot. Natigilan siya nang makita niya ako. Hindi ako nakatayo sa harap ng kalan. Nakaupo ako, humihigop ng tsaa at nagbabasa ng fashion magazine na luma. Anong ginagawa mo? Tanong niya, tila naguguluhan. Nasaan ang almusal? Ibinaba ko ang tasa. Ang tunog ng porselana sa platito ay mataginting sa katahimikan. Tumingin ako sa kanya, diretsong-diretso sa mata. Wala ang dating Amara na yumuyuko kapag tinitingnan siya. Wala. Sagot ko ng maikli. Kumunot ang noo niya. Anong wala? Nagugutom ako. Wala tayong groceries. Pagsisinungaling ko, kahit alam kong puno ang pantry. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Naamoy ko ang bahagyang amoy ng ibang pabango na kumapit sa damit niya. Matamis, mura, pangbata. Amoy ni Elena. Imbes na masuka, nginitian ko siya. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Pahiram ng card mo, honey, sabi ko. Ang tono ay malambing, pero may halong utos. Kailangan kong mag-grocery at kailangan kong magpasalon. Sabi mo kasi kagabi, mukha na akong nanay mo. Ayaw mo naman sigurong mapahiya sa Christmas party ng kumpanya, di ba? Natigilan siya. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi takot sa akin, kundi takot na baka may narinig ako. Pero mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Ang ego niya ang nagpatakbo sa bibig niya. Oo na, sige na. Dukot niya sa wallet, iniiwas ang tingin. Bumili ka ng maayos na damit. Nakakahiya yang mga suot mong galing baklaran. Inabot niya ang isa pang credit card. Gold lang, hindi yung black. Tinanggap ko ito gamit ang dalawang daliri na parang nandidiri. Salamat, bulong ko. Humanda ka, Marco. Magugulat ka sa ganda ng asawa mo. Tinalikuran ko siya at umakyat pabalik sa kwarto. Hindi para maglaba, kundi para magbihis. Ang unang destinasyon ko ay hindi palengke. Ang unang destinasyon ko ay ang lugar na nakasulat sa calling card na nakuha ko sa wallet niya kagabi. Gabriel, Wellness Center. Oras na para ayusin ang likod ko para makatayo ako ng tuwid habang pinapanood ko ang pagbagsak ng kaharian mo. Nakatayo ako sa harap ng Serenity Wellness Center at pakiramdam ko ay isang basahan na naligaw sa isang palasyo. Ang pinto ay gawa sa makapal na salamin at kahit sa labas pa lang, naaamoy ko na ang pinaghalong eucalyptus at mamahaling kandila. Malayo sa amoy ng mantika at zone rocks na nakasanayan ko. Muntik na akong tumalikod.
Ang suot ko ay isang simpleng blouse na medyo maluwag at slacks na binili ko pa sa department stores. 2 taon na ang nakararaan. Tiningnan ko ang aking sapatos. Flat shoes na pudpud na ang tako. Hiyang-hiya ako. Baka isipin ng guard na mag-a-apply ako bilang janitress. Pero naalala ko ang boses ni Marco kagabi. She's too old and dry. Naalala ko ang tawa ni nanay. Hayaan mo na siyang magpakabayani. Humigpit ang hawak ko sa strap ng aking bag. Sa loob nito, nakatago ang black card na hindi ko isinauli. Ito ang aking espada. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking posture kahit masakit ang likod at itinulak ang pinto. Sinalubong ako ng lamig ng aircon at ng isang receptionist na mukhang modelo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na sulyap pero naramdaman ko ang paghuhusga. Delivery po ba, ma'am? Sa likod po ang entrance ng staff. Magalang ngunit matigas niyang sabi. Parang sinaksak ang dibdib ko. Sanay na akong mapagkamalang katulong pero masakit pa rin pala kapag naririnig mo ng diretsahan. Bago pa ako makasagot, isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. It's okay, Bea. She has an appointment. Lumingon ako. Isang lalaki ang naglalakad palapit. Matangkad, moreno, at may tindig ng isang atleta. Nakasuot siya ng puting polo shirt na banat sa kanyang dibdib at braso. Ito siguro si Gabriel. Hindi siya tumingin sa aking lumang damit. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Walang halong pandidiri, walang awa, tanging profesionalismo at interes. Mrs. Amara Villarreal, tanong niya. Inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ko ito. Ang palad niya ay mainit at magaspang. Kamay ng isang taong nagtatrabaho. Pero ang paghawak niya ay malumanay. Ako si Gabriel, nabanggit sa akin ng isang kakilala na baka dumaan ka. Kumunot ang noo ko. Kakilala? Si Marco? Pero bago ko pa matanong, iginiya na niya ako papasok sa kanyang consultation room. Ang silid ay tahimik at payapa. May musikang tumutugtog ng mahina. Tunog ng tubig na umaagos. Pinaupo niya ako sa isang komportableng silya. So Amara, panimula niya, hindi na gumamit ng Mrs. o Ma'am na parang gusto niyang tanggalin ang formalidad. Anong masakit sa'yo? Likod, sagot ko, at bigla akong nahiya. Sa kabalikat, baka dahil lang sa gawaing bahay, wala kasing katulong kaya tumigil ako. Bakit ako nagpapaliwanag? Bakit ako nag-apologize sa pagiging pagod ko? Tumayo si Gabriel at lumapit sa akin. Pwede ko bang check-in ang posture mo? Tatayo lang ako sa likod mo. Tumango ako. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa likuran ko, kahit hindi kami magkadikit. Relax your shoulders, bulong niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Mabigat ang kamay niya, pero nakakagaan ng pakiramdam. Dahan-dahan niyang kinapa ang aking leeg, pababa sa aking gulugod. Ang tigas ng mga kalamnan mo, sabi niya, ang boses ay mababa. Para kang bumubuhat ng sako ng bigas araw-araw. Pero hindi bigas ang buhat mo, no? Stress, sama ng loob. Pagod na hindi nababayaran ng tulog. Natigilan ako. Paano niya nalaman? May scoliosis ka nga, patuloy niya, habang dahan-dahang pinipisil ang isang punto sa aking likod na nagpaigik sa akin sa sakit at sarap. At ang balakang mo, hindi pantay. Masyado kang nakadepende sa kanang bahagi ng katawan mo. Ikaw ba ang gumagawa ng lahat? Luto, laba, linis? Hindi ako nakasagot. Naninikip ang lalamunan ko. Sa loob ng 15 taon, ang tanging reklamo ni Marco ay, Amara, ang bagal mo kumilos. O kaya, Amara, ang asim mo na. Ito ang unang beses na may nagsabi sa akin na, Amara, ang bigat ng dala mo. Kailangan nating itong ayusin, sabi ni Gabriel. Bumalik siya sa kanyang upuan at nagsulat sa isang chart. Hindi ito maaayos ng masahe lang. Kailangan mo ng therapy, rehabilitation,
Training para lumakas ang core mo. Kung hindi, sa loob ng 5 taon, hindi ka na makakatayo ng tuwid. Tiningnan ko ang presyo sa brochure na inabot niya. Ang halaga ng isang session ay katumbas na ng allowance ko sa 1 buwan. Ang VIP package ay katumbas na ng tuition ng pamangkin ko sa 1 taon. Ang dating amara ay aatras. Ang dating amara ay sasabihin, "Salamat na lang. Magpapahilot na lang ako kay Aling Nena." Pero naalala ko ang villa sa Tagaytay. Naalala ko ang honey. "Kukunin ko," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig pero buo. "Alin dito?" tanong ni Gabriel. Itinuro ko ang pinakamahal, yung lifetime VIP membership. Kasama ang daily therapy, meal plan, at personal coaching. Nanlaki ang mata ng receptionist na kanina ay minata ako nang lumabas kami. "Ma'am," nautal niyang sabi. "Sigurado po kayo? 200,000 pesos po ang down payment niyan." At kinuha ko ang black card sa aking lumang bag. Inilapag ko ito sa glass counter. Ang tunog ng card ay parang tunog ng paghatol. "I-swipe mo," utos ko. "Straight payment, no installment." Habang pinoprocess ng receptionist ang card, nanginginig ang mga kamay niya. Tumingin ako kay Gabriel. Nakasandal siya sa pinto, nakahalukip-kip, at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Parang proud siya. Ilang sandali pa, umilaw ang machine. Approved. At halos kasabay nito, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa loob ng bag. 1 beses, 2, tuloy-tuloy. Kinuha ko ito. Sa screen, nakapangalan, Hubby. Alam kong nakuha na niya ang notification mula sa bangko. Alam kong galit na siya ngayon. Siguro ay namumula na ang mukha niya sa opisina. Siguro ay sumisigaw na siya. Tiningnan ko si Gabriel. "Saan tayo magsisimula?" "Bukas," sagot niya. Pero bago ka umalis, lumapit siya at lumuhod sa paanan ko. Nagulat ako. Aatras sana ako dahil nahihiya ako sa namamagang kong paa at pudpod na sapatos. "Masakit ang sakong mo," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Nakatuon ang pansin sa aking paa. Inayos niya ang pagkakasakbat ng strap ng sapatos ko na lumuwag kanina. "Masyadong manipis ang swelas nito. Nakakadagdag sa sakit ng likod mo." Tumayo siya at ngumiti. "Part ng therapy ang tamang sapatos, Amara. Huwag kang manghihinayang bumili ng komportable." Umalis ako sa wellness center na hindi lang magaan ang pakiramdam, kundi pati ang loob. Ang vibrate ng cellphone ko ay tumigil na. Pero alam kong tatawag ulit si Marco. Sa tabi ng wellness center, may isang butik ng mga imported na sapatos. Pumasok ako, hindi na ako daga. Leon na ako na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sinagot ko ang tawag ni Marco, pero hindi ko inilagay sa tenga. Pinindot ko ang answer at inilapag ang telepono sa counter habang kausap ko ang sales lady. "Hello? Amara, anong kalokohan ito? Bakit may charge na 200,000? Ang boses ni Marco ay dinig na dinig, garalgal sa galit. "Miss," sabi ko sa sales lady ng malakas, sapat para marinig sa kabilang linya. "Pakikuha nga ako ng size 7 ng leather boots. Oo, yung worth 15,000. Kukunin ko na rin." Pinatay ko ang tawag bago pa makasagot si Marco. Ito pa lang ang simula. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Marco sa garahe ay parang hudyat ng isang paparating na bagyo. Dati, ang tunog na yon ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa takot. Takot na baka hindi masarap ang ulam. Takot na baka magulo ang bahay. Takot na baka mainit ang ulo niya. Ngayon, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Pero hindi dahil sa takot. Dahil ito sa excitement. Para akong isang actress na naghihintay sa pagbukas ng kurtina para sa kanyang pinakamahalagang pagganap. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Wala na ang Amara na nakaduster at amoy bawang. Ang suot ko ay ang silk dress na kulay emerald green na binili ko kanina pagkatapos ng sapatos. Yakap nito ang bawat kurba ng katawan ko
na matagal nang naitago sa ilalim ng maluluwag na t-shirt. Ang buhok ko, bagamat ako lang ang nag-ayos, ay bagsak at mabango dahil sa mamahaling hair serum na binili ko rin. Padabog na bumukas ang pintuan sa harap. Pumasok si Marco na parang toro na handang manuwag. Ang mukha niya ay halos kasing kulay ng pulang kurbata niya. Amara. Sigaw niya. Ang boses ay dumamupa. Dumadagundong sa buong bahay. Nababaliw ka na ba? Ano itong mga notifications sa phone ko? 200,000 sa wellness center? 15,000 sa sapatos? Anong akala mo sa akin nagtatay ng pera? Huminto siya nang makita ako. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang bibig niya, na handa sanang magpakawala ng iba pang insulto, ay bahagyang ngumanga. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, gaya ng turo ni Gabriel kanina. Hawak ang isang baso ng red wine. "Hi honey," bati ko. Ang boses ko ay kalmado, malambing, pero may lamig na hindi niya mapipinpoint. "Nakauwi ka na pala. Kumusta ang work?" "Huwag mo akong daanin sa ganyan," sumbrot niya, bagamat nawala ang bagsik sa tono niya habang tinitingnan ang suot ko. "Ipaliwanag mo ito. Saan mo dadalhin ang likat na membership na yan?" Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Naamoy ko ang alak sa hininga niya. At muli, ang matamis na pabango ni Elena. "Para sa'yo ito, Marco." Sagot ko ng mahinahon. Inayos ko ang kwelyo ng polo niya. Naramdaman ko ang pag-igting ng panga niya sa gulat sa ginawa ko. "Nakalimutan mo na ba? Next week na ang Grand Christmas Ball ng kumpanya niyo. Dadating ang mga investors galing Japan, di ba?" Kumunot ang noo niya. "Ano naman ngayon?" "Ayaw kong mapahiya ka." Pagpapatuloy ko, tinititigan siya sa mata. Gumamit ako ng gaslighting technique na natutunan ko sa pag-oobserba sa kanya. "Naalala mo nung nakaraang party? Narinig ko yung misis ng business partner mo. Sabi niya, mukha raw akong yaya mo. Sabi niya, kawawa naman si CEO Marco Villarreal. Ang ganda ng kumpanya pero ang asawa, Luciang." Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Natamaan ang ego niya. Ang hiya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko, pero may pakialam siya sa sasabihin ng ibang tao. "Sinabi nila yon?" Tanong na niya. Humina ang boses. "Oo, pagsisinungaling ko. Kaya nag-invest ako. Nagpa-member ako sa wellness center para pumayat at kuminis bago ang party. Bumili ako ng maayos na damit. Ginagawa ko ito para kapag ipinakilala mo ako sa stage, taas noo ka. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang maging perfect ang image mo?" Nanahimik siya. Nakita ko ang pagtatalo sa isip niya. Nanghihinayang siya sa pera. Pero mas takot siyang mapahiya sa mga investors. Nahulog siya sa sarili niya ngang patibong. Pero, kailangan ba talagang 200,000 agad? Reklamo niya, pero wala na ang galit. "Investment yon, honey. Lifetime naman." Ngiti ko. "Saka, barya lang naman yun sa'yo, di ba? You just closed a huge deal. Unless, wala tayong pera?" Tinaasan ko siya ng kilay. Hinahamon ang kanyang pagkalalaki. "Siyempre meron." Mabilis niyang sagot. "Sige na, basta siguraduhin mong maganda ka sa party. Ayoko ng mukhang basahan." "Masusunod." Tinalikuran ko siya para itago ang nangising tagumpay sa aking mga labi. "Naghain na ako," sabi ko. "Nasa dining area." Sumunod siya sa akin sa kusina. Sa mesa, nakahain ng kare-kare, crispy pata at laing. Nakaplato ito sa aming pinakamagandang Chinaware. Umuusok pa. Ang totoo, binili ko lang ito sa Via Mare kanina bago umuwi. Ininit ko lang sa microwave at inilipat sa plato. Ni hindi ako naghiwa ng sibuyas. Umupo si Marco at nagsimulang kumain. Ungol niya habang ngumunguya ng crispy pata. "Sarap. Buti naman ginalingan mo magluto ngayon. Yung luto mo kasi nakaraan ang tabang." Kumuha ako ng kaunting kanin. Pinipigilan ang tawa na gustong kumawala sa lalamunan ko. "Ang kare-kareng niluto ko kagabi.
na pinagbuhusan ko ng 3 oras at pagmamahal ay tinawag niyang matabang. Itong binili ko lang sa restaurant ang pinupuri niya. Talagang hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang lasa ng pagmamahal ko. Kaya hindi rin niya malalaman ang lasa ng paghihiganti ko. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Landline. Sagutin mo! Utos ni Marco habang puno ang bibig. Tumayo ako at sinagot. Boses ni nanay. Amara, walang hiya ka. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko sa cellphone? Yung mga singil sa kuryente, puputulan na kami bukas. At si Tonton, kailangan ng pambayad sa... Hello, ma? Sabi ko ng malakas para marinig ni Marco. Naku, kumakain kami ni Marco ngayon. Pasensya na po, medyo gipit kami ngayon eh. Di ba Marco? Tumingin ako kay Marco. Si nanay, nanghihingi ng pambayad sa kuryente. Nagpunas ng bibig si Marco, iritable. Dahil kakagastos ko lang ng malaki, mainit ang ulo niya sa pera. Sabihin mo wala. Sigaw ni Marco. Ang tatanda na. Puro hingi pa rin. Kakabigay ko lang last week ah. Ngumiti ako sa telepono. Narinig mo yon ma? Pasensya na po. Sige, bye. Ibinaba ko ang telepono bago pa makamura si nanay. 2 ibon sa isang bato. Naprotektahan ko ang pera ko at napagmukha kong masama si Marco sa pamilya ko. Hayaan silang magpatayan sa inis. Natapos ang gabi ng payapa. Umakyat si Marco, busog at kampante na kontrolado pa rin niya ako. Hating gabi. Mahimbing na ang tulog ni Marco. Ang hilik niya ay dumadagundong sa kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang kanyang cellphone na nakapatong sa nightstand. Alam ko ang password niya. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil nakita ko minsan noong nagtatype siya. 110,000, 518. Birthday ni Elena? O birthday ng anak nila? Hindi ko alam. At ayaw ko nang alamin. Binuksan ko ang gallery. Puro litrato ng bata. Ang anak niya. Kamukhang-kamukha ni Marco. May mga video ng birthday party sa Jollibee. Mga bagay na hindi namin naranasan. Nag-scroll pa ako pababa. At doon, nakita ko ang litrato na nagpatigil sa paghinga ko. Isang selfie ni Elena at Marco. Nasa Baguio sila. Nakayakap si Elena kay Marco at nakapalupot sa leeg ng babae ang isang gray na knitted scarf. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang hikbi. Ang scarf na yon, ako ang gumawa niyon. 3 buwan kong tinahi yon. Gabi-gabi, habang hinihintay ko siyang umuwi, nagkakakalyo ang mga daliri ko sa kakatahi. Ibinigay ko yon sa kanya noong birthday niya. Ang sabi niya, ang init naman nito Amara, ang kati sa leeg. Itago mo na lang. Itinago nga niya at ibinigay sa kabit niya. Ang pagmamahal ko, ang oras ko, ang pagod ko. Naging palamuti lang sa leeg ng babaeng sumira sa pamilya ko. Ibinalik ko ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa puot. Tiningnan ko ang natutulog na mukha ni Marco. Mukha siyang maamong tupa. Ang maamong tupa ay handa nang maging lobo. Ibinalik ko ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa puot. Tiningnan ko ang natutulog na mukha ni Marco. Mukha siyang maamong bata. Pero sa loob, isa siyang halimaw na kumakain ng kaluluwa. Matulog ka lang, bulong ko sa hangin. Dahil pagising mo, unti-unti nang nauubos ang mundo mo. Kinabukasan, nagising ako na mabigat ang pakiramdam. Pero hindi ito ang bigat ng pagod. Ito ang bigat ng isang pusong puno ng lason na hindi pa mailabas. Ang imahe ng gray na scarf sa leeg ni Elena ay paulit-ulit na nag-replay sa utak ko habang nagmamaneho ako papunta sa wellness center. Sa tuwing naiisip ko ang bawat niniting na sinulid ng scarf na yon, bawat oras na inalay ko, bawat tusok ng karayom sa daliri ko, mas lalo kong diniin ang apak sa silinyador ng sasakyan. Pagpasok ko sa klinik,
Sinalubong ako ng amoy ng peppermint at lavender. Ito na yata ang magiging paborito kong amoy. Amoy ng pagtakas. Good morning, Amara. Bati sa akin ni Gabriel. Nakasuot siya ngayon ng scrub suit na kulay asul at may nakasabit na tuwalya sa balikat. Hindi ako nakasagot agad. Pakiramdam ko ay sasabog ako. Siguro ay nakita niya ang dilim sa mga mata ko dahil nawala ang ngiti niya at napalitan ng pag-aalala. Tara, sabi niya ng mahina. Magsimula na tayo. Dinala niya ako sa private therapy room. Humiga ako sa kama. Ang mukha ko ay nakasubsob sa face cradle. Ang tela ay malambot sa aking pisngi. Malayo sa magaspang na punda na tinitiis ko sa bahay. Naramdaman ko ang mga kamay ni Gabriel sa aking likuran. Hindi ito masahe na parang sa spa na puro lang haplos. Ito ay therapy. Madiin, may direksyon. Hinahanap niya ang mga buhol sa aking kalamnan. Ang bigat, Amara. Bulong niya habang idinidiin ang hinlalaki niya sa may bandang talim ng aking balikat. Dito? Dito mo iniipon ang lahat ng galit mo para kang nagbubuhat ng sandaigdigan. Napapikit ako ng mariin. Ang sakit. Pisikal na sakit, oo. Pero mas masakit ang katotohanang sinasabi niya. Sa puntong yun, ang imahe ng gray na scarf ay bumalik. Nakita ko ang sarili ko. Puyat. Gutom. Tinatahi ang scarf na yon para lang ibigay ni Marcos sa iba. Bitawan mo na, utos ni Gabriel. Ang boses niya ay matatag pero malumanay. Hinga ng malalim. Sa pagbuga ng hangin, isama mo ang sakit. Huminga ako. At sa pagbuga ko, hindi hangin ang lumabas, kundi isang garalgal na hikbi. Tuloy-tuloy ang paghagod niya. Pilit na tinutunaw ang mga namuong lamig sa aking likod. At kasabay noon, natunaw din ang pader na itinayo ko. Umiyak ako. Hindi ito ang yak ng batang nagmamaktol. Ito ang yak ng isang babaeng napagod na sa pagiging matapang. Tumulo ang luha ko, diretso sa sahig, sa ilalim ng face cradle. Hindi tumigil si Gabriel. Hindi siya nagtanong kung bakit ako umiiyak. Hindi siya na-awkward. Nanatili lang ang kamay niya sa likod ko. Isang mainit na angkla sa gitna ng aking bagyo. Ang katawan mo ay templo, Amara. Sabi niya nang matapos kami, habang inaabutan niya ako ng tuwalya. Hindi ito bodega ng sama ng loob. Kapag pinuno mo yan ng galit, ikaw lang ang mabubulok. Ang mga taong nanakit sa'yo, masaya sila. Ikaw ang nauubos. Naupo ako sa gilid ng kama. Medyo hilo pa sa dami ng emosyon na lumabas. Inayos ko ang aking buhok na nagulo. Kinuha ko ang suklay sa aking bag, pero bago ko pa ito mailapat sa aking anit, may inabot sa akin si Gabriel, isang bote ng tubig. Aabutin ko sana para buksan, pero napansin ko na luwag na ang takip nito. Pinihit na niya ito para sa akin. Natigilan ako. Nakatitig ako sa bote, isang simpleng bagay, isang napakaliit na bagay. Pero sa loob ng 15 taon, tuwing humihingi ako ng tubig kay Marco, sasabihin niya, kumuha ka, may paa ka naman. O kaya kapag hindi ko mabuksan ang garapon ng ulam, sasabihin niya, ang lampa mo naman. Pero ang lalaking ito, na binabayaran ko lang para ayusin ang likod ko, ay alam na nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko kayang pihitin ang takip. Uminom ka, utos niya ulit. Malambing. Dehydrated ka. Ang luha ay tubig din. Kailangan mong palitan ng nawala. Ininom ko ito ng dire-diretso. Ang lamig ng tubig ay gumuhitiga sa aking lalamunan. Pinapawi ang init ng pag-iyak. Salamat, bulong ko. Ito ang pinakatapat na pasasalamat na nasabi ko sa loob ng mahabang panahon. See you tomorrow, Amara, sabi niya habang hinahatid niya ako sa pinto. At huwag kang yuyuko. Sayang ang height mo. Chin up. Tumango ako. Inayos ko ang aking emerald dress. Huminga ako ng malalim. Ang sakit sa likod ko ay nandoon pa rin. Pero nabawasan na ng kaunti. Parang may tinanggal na isang sako ng bigas sa balikat ko. Lumabas ako ng therapy room at naglakad patungo sa lobby. Ang reception area ay tahimik.
Tanging ang mahinang jazz music ang maririnig. Palabas na sana ako ng main entrance nang bumukas ang automatic glass door. Pumasok ang isang babae. Bata. Siguro ay nasa mid-20s. Maputi, makinis ang balat, at ang buhok ay kulot na parang sa mga commercial ng shampoo. Nakasuot siya ng puting sundress na nagpapalitaw sa kanyang kabataan. Amoy vanilla. Natigilan ako sa paghakbang. Kilala ko ang mukhang iyon. Kahit sa dilim ng screen ng cellphone kagabi, kabisado ko ang kurba ng kanyang ilong at ang hugis ng kanyang mga mata. Si Elena. Pero hindi siya nag-iisa. Hila-hila niya ang isang batang lalaki. Siguro ay 5 taong gulang. Ang bata ay nakasuot ng polo shirt na kapareho ng style ng mga isinusuot ni Marco. Parang huminto ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at malakas. Dinig na dinig sa aking tenga. Gusto kong sumuka. Gusto kong manakmal. Gusto kong hilahin ang buhok niyang kulot na siguro ay nagkakahalaga ng libo-libo para ma-maintain. Gusto kong isigaw sa mukha niya na ang suot niyang damit ay galing sa pawis ng asawa ko, na galing sa dugo ko. Pero nanigas ako. Ang mga paa ko ay tila na semento sa kinatatayuan ko. Napatingin ako sa bata. Junjun. Iyon ang pangalan sa text message. Ang mga mata niya, mata ni Marco. Ang hugis ng panga niya, kahit natatakpan pa ng taba ng pagkabata, ay hulmang-hulma sa panga ng asawa ko. Walang duda, hindi kailangan ng DNA test. Ang batang ito ay isang buhay na ebidensya ng pagtataksil na itinago nila sa akin sa loob ng 5 taon. Tumakbo ang bata, palapit sa coffee table sa gitna ng lobby. May mga nakapatong doong business magazine. Mama! Mama, look! Turo ng bata. Ang boses ay matinis at masaya. Si Papa! Nasa magazine si Papa! Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sinundan ko ang daliri ng bata. Nakaturo siya sa cover ng Business World. Ang mukha ni Marco ay naroon. Nakangiti. Mukhang kagalang-galang. May caption na CEO of the Year candidate. Lumapit si Elena sa bata. Hindi niya ako napansin. Para sa kanya, isa lang akong estranghero. Isang matandang babae na nakatayo sa daanan. Shh! Junjun! Lower your voice. Saway ni Elena. Pero may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang buhok ng bata. Yes, that's Papa. Gwapo ni Papa. No? Mana ka sa kanya. Mana ka sa kanya. Ang mga salitang yon ay parang asido na ibinuhos sa bagong hilom na sugat ko. Tumingin si Elena sa akin nang mapansin niyang nakatitig ako. Tumaas ang kilay niya. Isang tingin ng pagtataray. Isang tingin na nagsasabing, "Anong tinitingin-tingin mo?" "Excuse me," mataray niyang sabi. Sabay hila sa bata palayo sa akin na para bang isa akong nakakahawang sakit. "Let's go, baby. Baka malate tayo sa appointment ni Mommy." Dumaan sila sa harap ko. Ang amoy ng vanilla ni Elena ay humalo sa hangin, nakakasuffocate. Narinig ko ang kalansing ng mga bracelets niya. Gold bangles. Pamilyar ang disenyo. Nakita ko ang resibo niyan sa bulsa ng pantalon ni Marco noong nakaraang buwan. Akala ko, para sa nanay niya. Para pala sa kanya. Gusto kong sumuka. Gusto kong umiyak ulit. Pero narinig ko ang boses ni Gabriel sa utak ko. Chin up, Amara. Huwag kang yuyuko. Inayos ko ang pagkakasakbat ng bag ko. Itinuwid ko ang aking likod. Kahit masakit. Pinigilan ko ang panginginig ng aking panga. Hindi nila ako kilala. Hindi pa. Sa ngayon ako ay hangin. Pero ang hangin, kapag naipon, nagiging bagyo. Naglakad ako palabas ng automatic door nang hindi lumilingon. Bawat hakbang ay mabigat. Pero bawat hakbang ay palayo sa pagiging tanga. Sumakay ako sa aking sasakyan. Doon, sa loob ng nakasaradong metal, sumigaw ako. Isang sigaw na walang tunog. Hinampas ko ang manibela hanggang sa mamula ang mga palad ko. 5 taon. Junjun is 5 years old. Ibig sabihin,
Noong panahong na-ospital ako dahil sa miscarriage, yung nag-iisang pagkakataon na nabuntis ako at nawala rin agad dahil sa stress, si Marco ay may inuuwi ang ibang pamilya. Noong iyak ako ng iyak dahil nawalan kami ng anak, siya ay nagdiriwang dahil may anak na siya sa iba. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Masyadong mahal ang makeup ko para sirain ng pag-iyak. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Magpakasaya ka lang, Elena. Bulong ko sa rearview mirror, tinitingnan ang refleksyon ng wellness center. Gamitin mo ang apelyido niya hanggat kaya mo dahil sisiguraduhin ko, sa huli, ang apelyidong yan na lang ang matitira sa kanya. Walang pera, walang bahay, walang dangal. Pinaandar ko ang kotse. Hindi ako uuwi. Pupunta ako sa bangko. At pagkatapos, sa pinakamahal na jewelry store sa Makati. Kung may anak sila, pues ako ay may black card. Tingnan natin kung alin ang mas matibay. Ang tawag ay dumating habang nagdadrive ako pabalik galing sa Makati. Ang pangalan ni Tonton ay kumikislap sa screen ng aking sasakyan. Hindi ko sana sasagutin, pero sunod-sunod. 1, 2, 10. Sa pang-11 tawag, sinagot ko ito. Ate, tulungan mo ako. Papayin nila ako. Nasa labas na sila ng bahay. Ang boses ni Tonton ay garalgal, puno ng uhog at takot. Rinig ko ang kalabog sa background, mga kamao na humahampas sa yero ng gate. Kahit gaano kalaki ang galit ko sa kanila, ang dugo ay dugo. Ang panganay na instinct ko ay umandar. Iniliko ko ang sasakyan papunta sa Caloocan, sa lumang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay na 10 taon ko nang binabayaran ng amilyar. Pagdating ko, wala na ang mga naniningil, pero ang bakas ng gulo ay naroon. Ang gate ay may UP. Ang paso ng bougainvillea ni nanay ay basag sa semento. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng katulat at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. At ang masangsang na amoy ng ginbulag. Nandoon si Tonton, nakaupo sa sahig, umiiyak na parang bata. Ang nanay ko naman ay nakaupo sa sofa, hinihilot ang kanyang sentido habang hawak ang rosaryo. Ate, tumingala si Tonton. Ang mukha niya ay namumula. Buti dumating ka. Kailangan ko ng 300,000. Ngayon na. Kung hindi, putol daw ang daliri ko bukas. 300,000. Ang halagang iyon ay parang barya lang kung makahingi siya. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera, Tonton? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko kahit nanginginig ako sa inis. Wala akong trabaho, di ba? Palamunin lang ako ni Marco, di ba? Ginamit ko ang mga salitang narinig ko sa kanila noong gabing umuulan. Tumayo si nanay. Mabilis. Para sa isang may rayuma, ang bilis niyang kumilos kapag pera ang pinag-uusapan. Huwag kang ngang mag-inarte, Amara. Sigaw niya. Asawa mo si Marco Villarreal. CEO siya. Ano ba naman ang 300,000 sa kanya? Barya lang yon. Hingin mo. O kaya, nakawin mo sa wallet niya habang natutulog. Diskartila lang yan. Napaatras ako. Tinitigan ko ang aking ina. Ang babaeng nagluwal sa akin. Ang babaeng dapat na nagprotekta sa akin. Hinihimok niya akong magnakaw sa asawa ko para isalba ang bisyo ng anak niyang lalaki. Ma, sabi ko, basag ang boses. Alam niyo ba kung bakit ako umuwi nung isang gabi? Alam niyo ba na may babae si Marco? Na may anak na siya sa iba? Inaasahan ko na magugulat siya. Inaasahan ko na yayakapin niya ako. Pero hindi. Nanatiling blangko ang mukha ni nanay. At doon ko nakumpirma ang hinala ko. Alam niya. Matagal na niyang alam. Oh, tapos? Mataray niyang sagot. Lahat naman ng lalaki ng bababae. Ang importante, umuuwi pa rin sa'yo. Ang importante, may pera pa rin. Huwag kang maging selfish, Amara. Ang kapatid mo, mapuputulan ng daliri. Buhay ang nakataya dito, hindi lang pride mo. Selfish. Ako pa ang selfish.
Ako na nagpaaral kay Tonton kahit na kick out siya ng 3 beses. Ako na nagbayad ng operasyon ni nanay sa puso. Ako na hindi bumibili ng bagong bra para lang may maipadala sa kanila buwan-buwan. Wala akong pera, matigas kong sabi. At hindi ako hihingi kay Marco. Kung may utang si Tonton, siya ang magbayad. Matanda na siya. Tumalikod ako para umalis. Hindi ko na kaya ang lason sa bahay na ito. Pero bago ako makahakbang, naramdaman ko ang mahigpit na hawak sa braso ko. Hinila ako ni nanay pabalik. Ang kuko niya ay bumaon sa balat ko. Saan ka pupunta? Aba't tatalikuran mo kami? Ang tingin niya ay bumaba sa leeg ko. Suot ko ang isang kwintas, isang manipis na gintong chain na may maliit na pendant na diamante. Ito ang tanging pamana sa akin ng lola ko bago siya namatay. Ang tanging bagay na akin talaga. Biglang hinablot ni nanay ang kwintas. Akin na to! Sigaw niya. Isasangla natin to. Siguro naman aabot ito ng 50,000. Pandagdag din to. Bitawan mo yan, ma. Hinawakan ko ang kamay niya. Nag-agawan kami. Ang chain ay bumanat. Walang hiya kang bata ka. Mas mahalaga pa sa'yo ang kwintas kaysa sa kapatid mo? Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Natigilan kaming lahat. Binitawan ni nanay ang kwintas. Napahawak ako sa aking mukha. Ang init. Ang hapdi. Pero mas mahapdi ang puso ko. Ang katahimikan sa sala ay binabasag lamang ng hikbi ni Tonton. Tiningnan ko si nanay. Hinihingal siya. Wala man lang pagsisisi sa mata niya. Ang nakikita ko lang ay inis. Inis na hindi niya nakuha ang gusto niya. Lumayas ka, bulong ni nanay. Kung hindi mo kami tutulungan, huwag ka nang babalik dito. Wala akong anak na madamot. Wala akong anak na walang utang na loob. Dahan-dahan, inayos ko ang aking kwintas. Hinaplos ko ang pendant ng lola ko. Utang na loob? Tanong ko ng mahina. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang pagmamahal, wala na ring awa. Bayad na ako, ma. Sobra-sobra na ang bayad ko. Ang buhay ko, ang kaligayahan ko, ang dignidad ko. Binayad ko na lahat sa inyo. Umalis ka na. Sigaw niya. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi ako lumingon kahit tinatawag ako ni Tonton. Hindi ako lumingon kahit naririnig ko ang mga sumpa ni nanay. Nababagsak ako at gagapang pabalik sa kanila. Sumakay ako sa kotse. Ang pisngi ko ay namumula pa rin. Nagmaneho ako nang wala sa sarili hanggang sa makarating ako sa Ongpin. Ang lugar ng mga alahas. Pumasok ako sa isang pawn shop na may malaking sign na komprabenta. Nilabas ko ang lahat. Hinubad ko ang kwintas ni Lola. Hinubad ko ang wedding ring ko na matagal nang maluwag sa daliri ko. At kinuha ko sa bag ang isang velvet pouch. Laman nito ang mga alahas na inipon ko noong dalaga pa ako. Mga alahas na tinago ko dahil baka ibenta ni nanay. Ibebenta ko lahat. Sabi ko sa insik na nasa counter. Tinimbang niya ang mga ito. Sinuri. Maganda ang klase. Sabi ng lalaki. Total is 450,000 pesos. Cash o tseke. Tumingin ako sa mga alahas. Ang kwintas ni Lola. Masakit itong pakawalan. Pero naalala ko ang sinabi ni Gabriel. Bitawan mo na. Ang kwintas na yon ay galing sa pamilyang nanakit sa akin. Kung mananatili ito sa akin, mananatili rin ang alaala nila. Cash, sagot ko. Lahat. Nang iabot sa akin ang makapal na bundle ng pera, hindi ko naramdaman na nabawasan ako. Naramdaman ko na parang bumili ako ng kalayaan. Ito ang puhunan ko. Hindi para kay Tonton, hindi para kay Marco, para sa akin. Para sa amara na itatayo ko mula sa abo. Tinago ko ang pera sa bag. Paglabas ko ng pawn shop, tinawagan ko ang numero sa calling card na binigay sa akin ni Gabriel kanina. Isang kaibigan niyang abogado. Hello, attorney? Sabi ko. Ang boses ko ay matatag na. Gusto ko pong magpagawa ng dokumento at gusto ko ring magtanong tungkol sa annulment.
at estafa. Ang mga linta ay busog na. Panahon na para lagyan ng asin ang mga sugat nila. Dati, ang orasan sa sala, ang pinakamatalik kong kaibigan at pinakamahigpit kong kaaway. Binibilang ko ang bawat segundo hanggang sa bumukas ang pinto at dumating si Marco. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang ihip ng hangin. 11:00 na ng gabi nang iparada ko ang sasakyan sa garahe. Madilim na ang buong bahay, maliban sa kaisa-isang lampshade na nakabukas sa sala. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling whiskey at usok ng sigarilyo. Nakaupo si Marco sa sofa, hindi pa nakabihis ng pambahay. Hawak niya ang isang basong halos paubos na ang laman. Ang abo sa ashtray ay nagpapahiwatig na kanina pa siya naghihintay, binabantayan ang pintuan na parang gwardyang praning. Tinanggal ko ang aking stilettos, mga sapatos na hindi ko na kailanman titipirin. Ang tunog ng paglapag nito sa sahig ay nagpalingon sa kanya. Saan ka galing? Ang boses niya ay malalim, nanggagaling sa lalamunang pinatigas ng alak at galit. 11:00 na, Amara. Dati, 6:00 pa lang, nakahain na ang hapnana. Hindi ko siya nilingon. Dumiretso ako sa hagdan, bitbit ang aking bagong Hermes bag, isa pang investment gamit ang pera niya. May meeting ako. Sagot ko nang walang gana. Meeting? Anong meeting? Mabilis siyang tumayo. Sa ilang hakbang, naharang niya ako sa paanan ng hagdan. Ang mukha niya ay namumula. Ang mga mata ay nanlilisik. Wala kang trabaho, Amara. Saan ka galing? Sa lalaki mo. Natawa ako ng mahina. Ang tawa ko ay malamig, parang yelong dumudula sa baso. Lalaki? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang polo niya ay gusot. Ang tiyan niya ay lumalaki na dahil sa kakainom. Marco, nagpupunta ako sa wellness center at naghahanap ako ng pwesto para sa negosyo. Di ba sabi mo, ayaw mo nang palamunin? Eh di ito, gumagawa ako ng paraan. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan ang sagot ko, pero nakita ko sa mata niya ang pagdududa. Tinitigan niya ang mukha ko. Simula nang mag-therapy ako kay Gabriel at gumamit ng tamang skincare, bumalik ang kinang ng balat ko. Nawala ang eye bags. Ang buhok ko ay bouncy at makintab. Ang dating losyang na asawa ay nagmumukha ng dunya at iyon ang kinakatakutan niya. Masyado kang nag-aayos. Bulong niya, lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Para kanino yan? Para sa akin ba? Hinila niya ako palapit. Ang katawan niya ay dumikit sa akin. Dati, ang yakap na ito ay ang tanging hinihiling ko. Ngayon, pakiramdam ko ay dinadapuan ako ng insekto. Ang balat ko ay nagtayuan hindi sa kilig, kundi sa pandidiri. Dahan-dahan ngunit mariin, itinulak ko ang dibdib niya. Marco, bitawan mo ako. Sabi ko nang mahinahon. Amoy alak ka at may amoy vanilla. Masyadong matapang, masakit sa ilong. Natigilan siya. Nanigas ang buong katawan niya. Nakita ko ang pagkabahala sa mata niya nang banggitin ko ang vanilla, ang paboritong pabango ni Elena. Binitawan niya ang braso ko na parang napaso siya. Anong vanilla? Pinagsasasabi mo. Depensa niya agad, pero ang boses niya ay tumaas. Halatang kinakabahan. Wala akong naaamoy. Ewan ko. Kibit balikat ko habang naglalakad paakyat ng hagdan. Baka sa opisina mo. Maligo ka na lang, Marco. Ang lagkit tingnan. Iniwan ko siya sa sala na nakatunganga. Ang sarap sa pakiramdam. Dati, ako ang laging sinasabihan niya ng, ang lagkit mo, Amara. Maligo ka nga bago tumabi sa akin. Ngayon, ibinabalik ko sa kanya ang bawat salita. Balot ng magandang nangiti at mamahaling damit. Pagpasok ko sa kwarto, dumiretso ako sa banyo. Rinig ko ang pagsunod niya. Hindi siya pumasok, pero narinig ko ang pagbukas ng mga drawer ng cabinet ko. Naghahalongkat siya. Hinahanap niya kung may tinatago ako. Hinahanap niya ang ebidensya ng lalaki ko.
Nakakatawa. Ang tanging lalaking nasa isip ko ay ang abogado ko at ang therapist ko. Mga lalaking tutulong sa pagbagsak niya. Naligo ako ng matagal. Hinayaan kong hugasan ng tubig ang bakas ng hawak niya sa braso ko. Paglabas ko, nakita ko si Marco na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Resibo. Ito yung resibo ng binili kong lingerie kanina. Itim na lace, see-through at sobrang mahal. Para kanino to? Tanong niya. Nanginginig ang boses. 12,000 pesos para sa panty at bra? Hindi ka naman nagsusuot ng ganito. Para sa akin, Amara. Umupo ako sa tapat ng salamin at nagsimulang mag-lotion. Bakit, Marco? Ikaw lang ba ang pwedeng makakita sa katawan ko? I bought it for myself para gumanda ang pakiramdam ko. Kasi kung aasa ako na mapapansin mo ako, baka mabulok na lang ako dito. Tumayo siya at lumapit sa likuran ko. Tiningnan niya ako sa salamin. Ang galit sa mata niya ay unti-unting napalitan ng pagnanasa. Ang bagong Amara, mataray, misteryosa at maganda, ay biglang naging challenge sa kanya. Humawak siya sa balikat ko. Hinalikan niya ang leeg ko. Suotin mo yon, bulong niya. Ang hininga ay mainit at amoy alak. Suotin mo ngayon. Ipakita mo sa akin. Dati, tatalon ako sa tuwa sa atensyon na ito. Pero ngayon, ramdam ko lang ay lamig. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Kinuha ko ang aking silk robe at itinali ito ng mahigpit. Pagod ako, Marco. Sabi ko, ginagaya ang linya niya gabi-gabi noong nakaraang 5 taon. Masakit ang ulo ko. Matutulog na ako. Humiga ako sa kama at tumalikod. Naramdaman ko ang bigat ng tingin niya sa likod ko. Naramdaman ko ang galit niya, ang frustration niya. Pero wala siyang nagawa. Ang ego niya ay durog. Hindi niya ako mapilit dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit ako nagbago. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng teres. Lumabas siya. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa ilalim ng unan. May mensahe galing sa abogado na ni-refer ni Gabriel. Mrs. Villarreal, handa na ang draft ng demanda. Nakuha na rin namin ang bank records ng mister nyo. Confirmed. Pera ng kumpanya ang pinambili ng villa. This is estafa and qualified theft. Napangiti ako sa dilim. Samantala, sa terrace, rinig na rinig ko ang boses ni Marco. Kausap niya ang kung sino sa telepono. Oo, pare. Kailangan ko ng private investigator. Bulong niya, pero dinadala ng hangin ang bawat salita. Sundan mo ang asawa ko. Bawat galaw niya. Alamin mo kung sino ang lalaki niya. Babayaran kita kahit magkano. Pumikit ako. Sige lang, Marco. Magbayad ka. Ubusin mo ang pera mo sa paghahanap ng multo. Dahil sa huli, ang tanging matutuklasan mo ay hindi ang pangangaliwa ko, kundi ang sarili mong libingan na ikaw mismo ang naghuhukay. Ang rustan sa Makati ay amoy pera at pribilehiyo. Ang hangin ay malamig at ang bawat estante ay puno ng mga bagay na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Dati, takot akong pumasok dito. Pakiramdam ko ay tutunog ang alarm kapag tumapak ang murang sandal ko sa makintab nilang sahig. Pero ngayon, naglalakad ako na parang ako ang may-ari ng lugar. Ang tunog ng aking Christian Louboutin heels ay matatag at may awtoridad. Sa likuran ko, bitbit ni Manang Ising, ang aming matapat na katulong na isinama ko, ang mga paper bag ng mga pinamili ko kanina. Alam kong nandito siya. Nakita ko ang check-in niya sa Instagram. Shopping day with hubby's card. Ang caption na nagpakulo ng dugo ko kanina, pero nagbigay din sa akin ng direksyon. Pumasok ako sa butik ng Louis Vuitton at doon, sa gitna ng silid, nakita ko siya. Si Elena. Nakatalikod siya, pero kilala ko ang kulot niyang buhok at ang amoy ng vanilla na tila nakadikit na sa kanya. Kausap niya ang isang sales associate
Hawak niya ang isang Capucin's bag, isang limitadong edisyon na kulay cream. "I want this," sabi ni Elena. Ang boses ay matinis at puno ng entitlement. "Charge it to Marco Villarreal. Extension card." Iniabot niya ang card. Gold card lang. Lumapit ako. Dahan-dahan. "I'm sorry, ma'am," sabi ng sales associate. Medyo alanganin. "Decline po ang card. Baka po over the limit na." Namula ang mukha ni Elena. "Anong declined? Imposible. Tawagan niyo ang bangko. Asawa ako ng may-ari ng card na yan." "Asawa?" Binigkas ko ang salitang yon ng malakas. Sapat para mapalingon ng lahat, kabilang si Elena. Humarap siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Siguro ay hindi niya inaasahan na ang losyang na asawa ni Marco ay nakatayo ngayon sa harap niya. Suot ang isang dress at mukhang mas bata pa sa kanya ng 10 taon dahil sa ayos ko. "Ikaw," bulong niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hinahanap ang baduy na amara na kinuwento ni Marco. Wala siyang nakita. Ngumiti ako. Ako nga, ang legal na asawa. Lumapit ako sa counter. Inilabas ko ang black card. Ang card na walang limit. Ang card na kaya niyang pangarapin lang. "Miss," sabi ko sa sales associate na ngayon ay nakanganga na. "Kukunin ko ang bag na yan." "Teka lang," sigaw ni Elena. Humarang siya sa pagitan ko at ng bag. "Ako ang nauna. Ako ang pumili niyan." "Ikaw ang pumili, pero kaya mo bang bayaran?" Tanong ko ng mahinahon. Tinitigan ko siya sa mata. "Ganyan ka naman talaga, hindi ba, Elena? Mahilig kang kumuha ng mga bagay na hindi sayo. Asawa, pera, at ngayon, bag." Namutla siya. Narealize niya na alam ko na ang lahat. Pero imbes na yumuko sa hiya, nagmatapang siya. Tinaas niya ang kanyang baba. "Wala kang alam." Asik niya. "Mahal ako ni Marco. Ikaw?" Pinagtitiyagaan ka lang niya dahil naaawa siya sa'yo. Matanda ka na. Wala kang binatbat sa akin. Natawa ako. Isang tawa na puno ng awa para sa kanya. "Mahal?" Wiling-iling ako. "Elena, Hija, gising ka na. Kung mahal ka niya, bakit hindi ka niya pinakasalan? Bakit nakatago ka sa kondo? Bakit extension card lang ang hawak mo habang ako?" Ipinakita ko ang black card. Kumislap ito sa ilalim ng chandelier. Hawak ko ang buong bangko niya. Binalingan ko ang sales associate. "Swipe it." Mabilis na kumilos ang babae. Approved. Kinuha ko ang paper bag na naglalaman ng bag na gustong-gusto ni Elena. Nakita ko ang inggit at galit sa mga mata niya. Gusto niyang manakit, pero alam niyang maraming CCTV at guard. "Isusumbong kita kay Marco." Banta niya. Nanginginig ang boses. "Sasabihin ko na inaway mo ako. Magagalit siya sa'yo." "Go ahead," hamon ko. "Tawagan mo siya. Tignan natin kung sasagutin ka niya." Alam kong hindi sasagot si Marco. Sa oras na ito, kausap niya ang mga auditors na ipinadala ko sa kumpanya kanina para mag-imbestiga ng discrepancy sa pondo. Busy siya sa pagsasalba ng kumpanya niya. Wala siyang panahon sa mga luho ng kabit niya. Dinukot ni Elena ang phone niya at nagdial. Ring lang ng ring. Walang sumasagot. Nakita ko ang takot na gumapang sa mukha niya. "See?" sabi ko. Kapag nagigipit ang lalaki, ang pamilya ang inuuna. Ang mga laruan, itinatabi muna. Humarap ako kay Manang Ising na kanina pa tahimik na nakamasid sa gilid. "Manang," tawag ko. Lumapit ang matanda. "Po, Ma'am Amara?" Iniabot ko ang paper bag ng Louis Vuitton kay Manang Ising. "Para sa'yo to, Manang. Regalo ko dahil sa tapat na paninilbihan mo." Napasinghap si Elena. Napahawak siya sa dibdib niya. "Ma'am." Nanlaki ang mata ni Manang. "Naku, ang mahal nito."
Pangmayaman to. Ayos lang yan, Manang. Sagot ko, habang nakatingin ng diretso kay Elena. Bagay yan sa'yo. Matibay. Pwede mong lagyan ng mga gulay kapag namamalengke ka. Tutal, yan lang naman ang value niyan para sa akin. Ang mukha ni Elena ay naging kulay ube sa galit. Ang bag na pinapangarap niya, ang bag na simbolo ng status para sa kanya, ay ginawa ko lang na bayong para sa katulong ko. Ipinamukha ko sa kanya na ang pinakamahalagang bagay sa kanya ay basura lang para sa akin. Hayop ka! Bulong ni Elena at sa huli, tumulo na ang luha niya sa inis. Ingat sa pagsasalita, banta ko, na wala ang nangiti sa labi ko. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa tenga niya. Dahil sa susunod, hindi lang bag ang kukunin ko sa'yo. Kukunin ko ang lahat. Ang tinitirhan mo, ang allowance mo, at ang kinabukasan ng anak mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-iimpake na ako. Tinalikuran ko siya. Tara na, Manang. Nagugutom na ako. Lumabas kami ng butik. Rinig na rinig ko ang hagulgol ni Elena sa loob at ang bulungan ng mga sales lady. Pagpasok namin sa sasakyan, nanginginig si Manang Ising. Mama Mara, grabe po kayo, sabi niya, pero nakangiti. Pero buti nga sa kanya, ang arte-arte, kabit naman pala. Sumandal ako sa upuan at pumikit. Ang adrenaline ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng pagod. Pero masarap na pagod. Biglang tumunog ang phone ko. Isang mensahe galing sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Mga litrato. Litrato namin ni Gabriel sa parking lot ng wellness center. Yung oras na natapilok ako dahil sa taas ng heels ko at sinalo niya ako. Sa litrato, mukha kaming nagyayakapan. Mukhang hinalikan niya ako sa leeg, kahit na ang totoo ay binubulong lang niya na, ingat ka. Ang anggulo ay sinadya. Sumunod na mensahe, gotcha. Sending to Marco Villarreal now. Napahawak ako sa telepono, ang private investigator. Hindi ako natakot. Sa halip na pangiti ako. Ipadala mo, detective. Ipadala mo. Dahil kailangan ko ng rason para magwala si Marco. Kailangan ko siyang maging marahas para mas lalo akong magmukhang biktima sa korte. Umuwi na tayo, Manang. Utos ko. Parating na ang bagyo. Mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan habang papasok kami sa driveway. Tahimik si Manang Ising. Mahigpit ang hawak sa Louis Vuitton na binigay ko sa kanya. Tila ginagawa niya itong panangga sa kung anumang naghihintay sa amin sa loob. Manang, biling ko bago ko patayin ang makina. Pagpasok natin, dumiretso ka sa kwarto mo. Ilak mo ang pinto. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pero Ma'am Amara, nanginginig ang boses niya. Nakakatakot po si Sir Marco kanina pa. Baka saktan kayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Kaya ko to. Kailangan ko ito. Sige na. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, sinalubong ako ng kadiliman. Pero hindi ito ang payapang dilim. Ito ang dilim na may ngipin, may bigat. Nagkalat sa sahig ng entrance hall ang mga piraso ng papel, mga litrato. Humakbang ako, at ang tunog ng aking takong sa marble floor ay parang putok ng baril sa katahimikan. Yumuko ako at pinulot ang isa. Litrato namin ni Gabriel. Kuha ito sa parking lot. Nakahawak siya sa biwang ko at ang mukha ko ay nakasubsob sa leeg niya. Sa anggulong ito, mukha kaming naghahalikan. Ang totoo, ito yung sandaling natapilok ako at sinalo niya ako para hindi ako sumubsob sa aspalto. Masarap ba? Ang boses ay nanggaling sa dilim ng sala. Bumukas ang isang lampshade at nakita ko si Marco. Nakaupo siya. Ang mukha ay gusot sa galit. Ang mga mata ay mapula na parang dugo. Masarap ba ang lalaki mo? Ulit niya, tumatayo at naglalakad palapit sa akin. Kaya pala nag-aayos ka. Kaya pala ang tapang mo na. May kinakalantari ka palang iba gamit ang pera ko.
Hinablot ni Marco ang braso ko. Ang higpit ng hawak niya ay bumaon sa laman ko, nag-iiwan ng marka na siguradong magiging pasabukas. Dati, iiyak na ako at magmamakaawa. Pero ngayon, tiningnan ko lang ang kamay niya na nakahawak sa akin at pagkatapos ay tiningnan ko siya sa mata. "Bitawan mo ako," sabi ko. Ang boses ko ay mababa, parang kulog sa malayo. "Bakit? Nasasaktan ka?" Sigaw niya. Ang laway niya ay tumalsik sa mukha ko. "Mas masakit ang ginawa mo. Lolokohin mo ako? Saan ka kumuha ng kapal ng mukha, Amara?" Natawa ako. Ang tawa ko ay umalingaw-ngaw sa malaking sala, isang tunog na parang baliw. "Kapal ng mukha?" Inulit niya ko. Puwersahan kong tinanggal ang pagkakahawak niya. "Marco, huwag mo akong itulad sa'yo at lalong huwag mo akong itulad sa kanya." Natigilan siya. Alam niyang si Elena ang tinutukoy ko. Anong, anong ibig mong sabihin?" Nauutal niyang tanong, pero nandoon pa rin ang angas. Pinulot ko ang litrato namin ni Gabriel sa sahig. "Ito, therapist ko yan." Sinalo niya ako nung matapilok ako. Alam mo kung bakit ako natapilok? Dahil hindi ako sanay magsuot ng heels. Alam mo kung bakit ako nag-heels? Para maging presentable sa party mo. Para sa'yo. Pinunit ko ang litrato sa harap niya. "Pero ikaw, Marco, yung babae sa kondo? Yung batang kamukhang kamukha mo? Para rin ba yon sa akin?" Namutla siya. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot. Ang toro ay naging isang kuting na nabasa ng ulan. "Sa sino ang nagsabi sa'yo niyan? Gawa-gawa mo lang yan." "Gawa-gawa?" Ngumiti ako ng mapait. "Nakita ko sila, Marco. Nakita ko ang pamilya mo. Ang anak mong si Junjun, 5 taon na siya. Tama? Ibig sabihin, noong panahong nagluluksa ako dahil sa miscarriage natin, nagdiriwang ka pala dahil may anak ka na sa iba." Bawat salita ko ay parang sampal. Nakita ko ang sakit sa mukha niya. Hindi sakit para sa akin, kundi sakit dahil nahuli siya. "Amara, makinig ka." "Hindi, ikaw ang makinig." Itinuro ko siya. Sa unang pagkakataon, ako ang nagtaas ng boses. 15 taon kitang pinagsilbihan. 15 taon kong tiniis ang pagwawalang bahala mo. 15 taon kong ipinagdasal na sana mahalin mo ako ulit. At sa 15 taon na yon, tinatraydor mo pala ako araw-araw. Hindi kita tinraydor. Minahal kita. Sigaw niya pabalik. "Hindi, sigaw ko." Ang boses ko ay basag na sa luha at galit. "Hindi mo ako minahal. Ginawa mo akong katulong. Ginawa mo akong dekorasyon. Ang pagmamahal hindi nanloloko. Ang pagmamahal hindi nagsisinungaling." Lumapit siya. Akmang yayakapin ako. "Patawarin mo ako. Aayusin ko to." Umatras ako na parang diring-diri. Huli na ang lahat, Marco. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Ang bahay na ito, lahat ng ito, kasinungalingan. Kaya paano ko aayusin? Simple lang. Tumalikod ako at kinuha ang isang mamahaling florera na nakapatong sa mesa. Regalo sa amin noong kasal namin. Itinaas ko ito. "Amara, huwag!" Sigaw niya. Ibinagsak ko ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay nakakabingi. "Gusto mong magwala?" Tanong ko. "Sige, magwala tayong dalawa." Hinagis ko ang mga libro sa bookshelf. Itinapon ko ang mga unan sa sofa. Ang Amara na kilala niya, ang mahinahon, ang mapagtimpi, ay nawala na. Pinalitan siya ng isang bagyong handang wasakin ang lahat. Tama na, Amara. Nababaliw ka na." Hinawakan niya ako sa balikat, pero malakas ako. Tinulak ko siya palayo. "Oo, nababaliw na ako." Sigaw ko. "Nababaliw ako sa sakit. At ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kahit konti lang." Tumakbo ako papunta sa pinto. Hinarang niya ako. "Saan ka pupunta?" "Lalayas ako sa impyernong ito." "Hindi ka aalis." Sigaw niya. "Asawa kita.
Dito ka lang. Hindi mo ako pag-aari. Bigla, tumunog ang cellphone ko. Isang pamilyar na ringtone. Ang ringtone para kay Tonton. Sa gitna ng sigawan, sinagot ko ito, naka-loudspeaker. Ate? Ate, si nanay. Inatake sa puso. Nasa ospital kami. Kailangan ng pera, ate. Tulong. Tulong. Ang boses ni Tonton ay puno ng pag-aalala. Natigilan kaming pareho ni Marco. Ang mundo ko ay gumuho na naman. Ang asawa kong manloloko sa harap ko. Ang pamilya kong manloloko na nangangailangan ng tulong ko. Tiningnan ko si Marco. Ang galit sa mukha niya ay nawala. Napalitan ng pagkalito. Tiningnan ko ang pinto. Kailangan kong pumili. Ang demonyo sa harap ko o ang mga linta sa ospital? Ang puso ko ay parang pinipiga. Ano ang gagawin ko? Ang tunog ng sigaw ni Tonton sa telepono ay parang isang kampanang gumising sa akin mula sa bangungot ng aming pagtatalo. Napatingin ako kay Marco. Ang mukha niya, na kanina ay puno ng galit, ay nagpakita ng bahagyang kalituhan at awa. Siguro ay naisip niya na sa wakas, may dahilan na naman ako para umasa sa kanya. Ano? Anong nangyari sa nanay mo? Tanong niya. Mas mahina na ang boses. Hindi ko siya pinansin. Pinatay ko ang loudspeaker at inilagay ang telepono sa aking tenga. Saang ospital? Tanong ko kay Tonton. Pagkatapos makuha ang detalye, ibinaba ko ang tawag. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagpanik. Ang naramdaman ko lang ay isang nakakapagod na bigat. Parang isang eksena sa isang teleserye na paulit-ulit kong pinapanood. May magkakasakit. Kailangan ng pera. Tatawag sila sa akin. Sasama ako. Alok ni Marco. Magdadala ako ng pera. Tiningnan ko siya. Ang alok niya ay hindi dahil sa pagmamalasakit. Ito ay isang bitag. Isang paraan para maipakita niya na kahit anong mangyari, kailangan ko pa rin siya. Na siya pa rin ang tagapagligtas. Huwag na. Matigas kong sagot. Kaya ko na to. Kinuha ko ang susi ng kotse sa bowl na nasa tabi ng pinto. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Amara, huwag kang magmatigas, pilit niya. Saan ka kukuha ng pera? Wala ka namang... Hindi ko na siya pinatapos. May pera ako, Marco, sabi ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Ang mga alahas na binigay mo, ang mga alahas na pamana sa akin, ibinenta ko na. Hindi para sa luho, para sa kalayaan. Tinalikuran ko siya at lumabas ng pinto. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng aming kasal. Ang amoy ng ospital, pinaghalong Lysol at sakit, ay sumalubong sa akin. Nakita ko si Tonton sa waiting area. Nakayuko, ang buhok ay magulo. Ate, tumayo siya, mukha siyang iiyak. Si nanay, mild heart attack daw. Kailangan siyang i-admit. Nasaan siya? Dinala niya ako sa emergency room. Nakahiga si nanay sa isang kama, may nakakabit na oxygen sa ilong at dextrose sa kamay. Mukha siyang mahina at kaawa-awa. Ang dating matapang na babae ay mukha na lang isang basahan. Sandaling kumirot ang puso ko. Inako pa rin siya. Lumapit ako. Dahan-dahang iminulat ni nanay ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, hindi pag-aalala ang nakita ko, kundi pag-asa. Amara, anak, mahina niyang sabi. Ang pera. Iyon. Hindi, kumusta ka anak? Hindi, patawarin mo ako anak. Kundi, ang pera. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa nag-aalab kong awa. Doon sa harap ng kama ng aking ina, namatay ang huling piraso ng pag-asa ko na may pagmamahal pa siyang natitira para sa akin. Tumalikod ako at lumabas ng ER. Sinundan ako ni Tonton. Ate, saan ka pupunta? Kailangan nating magbayad ng deposit sa billing. Huminto ako sa tapat ng admitting section. Tiningnan ko si Tonton. Magkano? Tanong ko. 50,000 daw ate. Kinuha ko ang aking wallet. Naglabas ako ng ATM card.
Ang card na konektado sa account kung saan ko idineposito ang pinagbentahan ng mga alahas. Ito, iniabot ko sa kanya ang card. Ang PIN ay birthday ni Lola. Alam mo yan? Kinuha niya ito, naguguluhan. I-withdraw mo ang kailangan mo. Bayaran mo ang ospital. Pagpapatuloy ko. Pero ito na ang huli, Tonton. Anong huli? Ito na ang huling sentimo na makukuha niyo mula sa akin. Sabi ko, at bawat salita ay may bigat ng bakal. Binabayaran ko na ang lahat. Ang gatas na ipinadede sa akin. Ang pagpapaaral niyo sa akin. Ang bubong na sinilungan ko. Lahat. Pagkatapos nito, bayad na ako. Wala na kayong sisingilin sa akin. Wala na akong utang na loob. Pero pamilya tayo. Pamilya? Ngumiti ako ng mapait. Ang pamilya, hindi naninikil. Ang pamilya, hindi ka ginagawang bangko. Ang pamilya, hindi ka tinatrato na parang basahan. Hinawakan ko ang pisngi ko sa lugar kung saan dumapo ang sampal ni nanay. Sabihin mo kay nanay, kapag gumaling na siya, huwag na niya akong hahanapin. Sabihin mo sa kanya, ang anak niyang si Amara, namatay na noong gabing sinampal niya. May tumulong luha sa mata ni Tonton. Ate, patawarin mo kami. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sagot ko. Pero ang alam ko, kailangan ko nang umalis para mabuhay. Tumalikod ako. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang pagtanggal ng kadena sa aking mga paa. Masakit, pero nakakagaan. Rinig ko ang pagtawag ni Tonton, pero hindi ako lumingon. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy Lysol, amoy kalayaan. Sumakay ako sa kotse, pero hindi ko ito pinaandar agad. Kinuha ko ang cellphone ko at tinanggal ang SIM card. Binali ko ito sa dalawa at itinapon sa sahig ng kotse. Pagkatapos, kinuha ko ang bagong SIM na binili ko kanina. Bagong numero, bagong buhay. Pinunasan ko ang huling luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ito na. Tapos na. Ang Amara na anak at asawa ay wala na. Ang natitira na lang ay si Amara. At si Amara ay handa ng lumaban para sa sarili niya. Hindi ako umuwi sa bahay na parang impyerno. Nag-check-in ako sa isang 5-star hotel sa BGC gamit ang pera mula sa aking mga alahas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naligo ako sa isang bathtub na puno ng mainit na tubig at mabangong bula. Isinubsob ko ang aking sarili hanggang leeg at pakiramdam ko ay hinuhugasan hindi lang ang pagod sa aking katawan, kundi pati ang dumi ng nakaraan. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw, hindi sa sigaw ni Marco. Nag-order ako ng room service. Isang almusal na mas mahal pa sa lingguhang budget ko noon sa palengke. Habang kumakain, tinawagan ko ang aking abogado. Ready na po ba ang lahat, attorney? Yes, Mrs. Villarreal, sagot niya. The arrest warrant and the asset freeze order are ready. We just need to serve them. Good, sabi ko. Magkita tayo sa bahay in an hour. Nagbihis ako. Isang itim na power suit. Ang kulay ng pagluluksa para sa dati kong buhay at ang kulay ng awtoridad para sa bago kong simula. Pagdating ko sa tapat ng bahay, naroon na si Attorney Santos kasama ang 2 pulis na nakauniporme. Tumigil ang kotse nila sa likod ng sasakyan ko. Naglakad ako papunta sa gate. Sinubukan kong buksan ito, pero ayaw. Pinalitan na niya ang lock. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ko. Talagang ang kampante siyang naipalayas na niya ako. Nag-doorbell ako. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Marco. Ang gusot sa mukha niya ay napalitan ng ngisi nang makita niya ako. At sa likod niya, nakatayo si Elena. May-ari ng bahay ang tindig. Habang yakap-yakap ang anak nilang si Junjun. Isang perpektong pamilya, isang perpektong sampal sa mukha ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Tapos na tayo, Amara. Umalis ka na. Ito na ang bahay namin. Talaga? Tanong ko,
Tinaasan siya ng kilay. Tumingin ako sa likod niya. Hello, Elena. Mukhang nag-settle in ka na agad. Ang bilis mo namang maglipat ng gamit mula sa kondo papunta dito. Namula si Elena. Wala kang pakialam. Mahal kami ni Marco. Oo nga pala. Sabi ko, bumaling ulit kay Marco. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para maningil. At para ipakita sa inyo ito. Sumenyas ako. Lumabas si Attorney Santos at ang 2 pulis mula sa likod ng van. Ang nangisi sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho. Sino sila? Tanong niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Mr. Marco Villarreal. Tanong ng isa sa mga pulis. Hawak ang isang papel. Inaaresto ka namin sa kasong estafa at qualified theft na isinampa ng Villarreal Holdings, represented by Mrs. Amara Villarreal. Ano? Nababaliw ka ba, Amara? Sigaw ni Marco. Kumpanya ko yan, paanong? Hindi na, Marco. Putol ni Attorney Santos. Simula nang gamitin mo ang pondo ng korporasyon para bumili ng villa sa Tagaytay para sa kabit mo, hindi mo na pag-aari ang kumpanya. Pagnanakaw ang tawag dyan. Hindi totoo yan. Pera ko yon. Pera ng mga investor. Pagtatama ko. At bilang isa sa mga original na board member at ang dating accountant na nag-set up ng lahat ng libro mo, hawak ko ang bawat resibo, bawat bank transfer, bawat piraso ng ebidensya ng panloloko mo. Iniabot ng abogado ang isa pang dokumento. At ito ang court order. Naka-freeze ang lahat ng personal at corporate assets mo. Pending investigation. Kasama na dyan ang bahay na ito, ang mga kotse mo, at ang lahat ng bank accounts mo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Narinig niya ang salitang naka-freeze. Anong ibig sabihin niyan, Marco? Tanong din niya. Hinila ang laylayan ng damit ni Marco. Ibig sabihin, wala na tayong pera? Yung card ko, hindi nagagana? Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang siya sa akin. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Marco! Sigaw ni Elena. Sagutin mo ako. Paano na kami ni Junjun? Paano na ang binili kong bag? Sabi mo aalagaan mo kami. Manahimik ka, Elena. Sigaw ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang halimaw na matagal ko nang kilala. Doon nag-umpisa ang gulo. Si Elena ay nag-hysterical. Sinisisi si Marco. Si Marco ay sumisigaw. Tinatawag akong demonyo. Ang bata ay umiiyak sa takot. Habang nagkakagulo sila, ako ay kalmadong nakatayo sa labas. Pinapanood ang pagguho ng kahariang itinayo nila sa ibabaw ng mga luha ko. Kinuha ng pulis si Marco. Pinusasan siya. Habang isinasakay siya sa police car, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Amra, tulungan mo ako. Pakiusap. Lumapit ako sa bintana ng kotse. Bakit kita tutulungan, Marco? Tanong ko ng mahina. Sapat lang para marinig niya. Para bumalik ka ulit sa kanila. Para pagtawanan niyo na naman ako. Umiling ako. Salamat sa pagpapalayas mo sa akin kagabi. Bulong ko. Dahil ngayon, wala na akong utang sa'yo. Tumalikod ako. Iniwan ko siyang sumisigaw ng pangalan ko. Si Elena naman ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak, hindi dahil sa pag-aresto kay Marco, kundi dahil sa mga credit card na hindi na niya magagamit. May isang itim na SUV ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana. Si Gabriel. Hindi siya ngumiti. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa at respeto. Tapos na ba? Tanong niya. Simula pa lang. Sagot ko. Sumakay ako sa kotse niya. Habang papalayo kami, tiningnan ko sa side mirror ang imahe ng bahay. Ang mga pulis, si Elena, na umiiyak. Ang mga kapitbahay na nag-uusyoso. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ang bagyo ay tapos na. Panahon na para sa pagbangon. Isang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Marco Villarreal. Ang aking mundo naman
ay dahan-dahang nabubuo muli. Nakatayo ako sa gitna ng isang maliit na espasyo sa isang commercial building sa Quezon City. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa alikabok mula sa ginagawang renovation. Ang tunog ng martilyo at lagari ay musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng pag-asa. Ito ang tunog ng aking pangarap. Amara Wellness Spa. Basa ko sa blueprint na nakalatag sa isang mesang gawa sa plywood. Ang pangalan ko. Hindi apelyido ng asawa ko. Hindi apelyido ng tatay ko. Akin lang. Natapos ang legal na laban ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa bigat ng ebidensya, pinayuhan si Marco ng abogado niya na umamin na lang para gumaan ang sentensya. Nakakulong siya ngayon, naghihintay ng pinal na hatol. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya at sa kumpanya ay na-liquidate para bayaran ang mga investor na ninakawan niya. Bilang kabiyak at biktima na rin ng kanyang panloloko, binigyan ako ng korte ng karampatang bahagi. Hindi ito yaman, kundi restitution. Sapat lang para mabayaran ang mga utang na iniwan niya sa pangalan ko at para makapagsimula ulit. Ang villa sa Tagaytay ay naibenta. Si Elena, matapos malaman na wala na siyang mapipiga kay Marco, ay bigla na lang nawala na parang bula kasama ang anak niya. Hindi ko na sila inisip pa. Sila ay multo na lang ng nakaraan na wala nang kapangyarihang saktan ako. Malapit nang matapos, Amara. Napalingon ako. Nakatayo si Gabriel sa may pintuan. May dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti siya. Ang ngiti niya ay hindi na lang profesional. Mayroon na itong init at pag-aalaga. Salamat sa pagdaan, sabi ko. Tinanggap ang kape. Umupo kami sa isang bench sa labas ng spa. Pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Naalala mo nung una tayong nagkita? Tanong niya. Tumango ako. Oo, akala ng receptionist mo, delivery girl ako. Natawa siya. Pero alam mo, noong una kong makita ang pangalan mo sa appointment book, kinabahan ako. Bakit? Dahil ang apelyido mo ay Villarreal, sabi niya. Ang tatay ko ay isa sa mga maliliit na negosyante na nalugi dahil sa isang masamang deal kay Marco Villarreal. 10 taon na ang nakakaraan. Isa siya sa mga unang biktima niya. Natigilan ako. Ito pala ang koneksyon. Pero nang makita kita, pagpapatuloy niya, nang makita ko ang sakit sa mga mata mo at ang bigat sa balikat mo, alam kong biktima ka rin. Kaya gusto kitang tulungan. Hindi dahil sa galit ko kay Marco, kundi dahil nakita ko ang lakas mo sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. Nanahimik kami sandali. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng syudad. Amara, sabi niya, at ngayon, humarap na siya sa akin. Ang mga mata niya ay seryoso. Ngayong tapos na ang gulo, ngayong malaya ka na, gusto kong malaman mo na. Huminga siya ng malalim. Gusto kita, hindi bilang kliyente, hindi bilang asawa ng kaaway ng pamilya ko. Gusto kita bilang ikaw, bilang si Amara. Ang puso ko ay kumabog. Dati, ang mga salitang ito ang tanging pangarap ko. Ang marinig na may isang taong gusto ako dahil sa kung sino ako. Pero ngayon, tumingin ako sa mga mata ni Gabriel. Nakita ko ang sinseridad. Nakita ko ang respeto. Ngumiti ako. Isang nangiting totoo at walang halong pait. Gabriel, sabi ko ng mahinahon. Hinawakan ko ang kamay niya. Ikaw ang naging angkla ko noong panahong palubog na ako. Hinding-hindi ko makakalimutan yon at habang buhay akong magpapasalamat sa'yo. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Pero, pagpapatuloy ko. Sa loob ng 15 taon, ako ay si Mrs. Villarreal, isang asawa, isang anino. Ngayon pa lang ako natututong maging si Amara. Ngayon ko pa lang siya nakikilala. At bago ako magmahal ng iba, kailangan ko munang matutunang mahalin ng buo ang sarili ko. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay niya. Bigyan mo ako ng panahon.
pakiusap ko. Panahon para buuin ang sarili ko. Panahon para maging karapat-dapat sa pagmamahal na inaalok mo. Tumitig siya sa akin ng matagal. At pagkatapos, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Maghihintay ako, sabi niya, kahit gaano katagal. Nang gabing iyon, bago umuwi sa aking maliit na apartment, dumaan ako sa isang flower shop. Amoy ng mga rosas at lily ang sumalubong sa akin. Dati, tuwing Valentine's Day, umaasa akong uuwi si Marco na may dalang bulaklak. Hindi iyon nangyari kahit minsan. Lumapit ako sa tindera. Miss, pabili po ng 1 dosenang puting rosas. Para po kanino, ma'am? Lalagyan ko po ng card. Para sa akin, sagot ko. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay hindi tunog kalungkutan, kundi tunog kaligayahan. Umuwi ako sa aking apartment. Inilagay ang mga puting rosas sa isang simpleng florera at ipinatong ito sa aking bedside table. Humiga ako sa kama. Ang amoy ng mga rosas ay pumuno sa silid. Hindi ko na kailangan hintayin ang pag-ibig dahil natutunan ko ng ako mismo ang pag-ibig. Habang nakapikit ako, handa nang matulog, isang anino ang dumaan sa bintana ng aking apartment sa ground floor. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap, isang lalaking payat at marungis ang nakatayo. Mas matanda tingnan ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Marco, nakalaya siya pansamantala dahil sa piyansa na binayaran ng kung sino. Nakatitig siya sa bintana ko, pinapanood ang anino ko na para bang naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Makalipas ang 2 taon, ang Amara Wellness Spa ay hindi na lang isang pangalan sa blueprint. Isa na itong santuwaryo. Ang pinto nito ay laging bukas para sa mga babaeng pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa pagpapanggap na matatag sila. Ang amoy ng peppermint at lavender ay naging amoy ng paghilom para sa marami. Nakatayo ako sa reception area, suot ang isang simpleng puting bestida, nakikipag-usap sa isang kliyente. Ang mga ngiti ko ay hindi napilit. Ang tawa ko ay umaabot na sa aking mga mata. Ang sakit sa likod ko ay naroon pa rin paminsan-minsan, isang paalala ng nakaraan. Pero hindi na ito isang pasanin. Isa na itong guro. Sa sulok ng spa, may isang maliit na coffee shop. Ang barista, na may malapad na ngiti at matipunong braso, ay si Gabriel. Hindi niya ako hinintay. Sa halip, sumabay siya sa paglalakbay ko. Naging business partner ko siya. Naging matalik kong kaibigan. At nitong mga nakaraang buwan, naging kasintahan. Ang pag-ibig namin ay hindi parang bagyo. Ito ay parang isang hardin. Dahan-dahang itinanim, matiyagang inalagaan, at ngayon ay namumulaklak. Amara. Napalingon ako. Isang babaeng nakayuko. May takip na shawl sa ulo, ang lumapit sa akin. Payat siya. Ang dating makinis niyang balat ay may mga marka na ng hirap. Nanay, bulong ko. Inalis niya ang shawl. Siya nga. Tumanda siya ng 20 taon sa loob ng 2 taon. Anak, umiiyak niyang sabi, patawarin mo ako. Sa likod niya, nakita ko si Tonton. Hindi na siya suplado. Maayos ang kanyang damit. Uniforme ng isang security guard. Siya ang tumulong sa ina naming makarating dito. Nagbago na po si Tonton, ate, sabi niya. Nagtatrabaho na siya. Ako na ang bumubuhay kay nanay. Tiningnan ko ang aking ina. Ang babaeng minsan ay sinampal ako dahil sa pera. Ngayon, ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Hindi na ako humihingi ng pera, Amara, sabi ni nanay. Gusto ko lang makita ka. Gusto ko lang sabihing ipinagmamalaki kita. Huminga ako ng malalim. Ang sugat na iniwan nila ay malalim. Pero ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para ito sa akin.
Para gumaan ang huling bigat sa dibdib ko, lumapit ako at niyakap siya. Isang yakap na matagal nang dapat ibinigay. Napatawad ko na po kayo, Nay. Matagal na. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maruming eskinita sa Tondo, isang lalaki ang nagbubuhat ng sako ng bigas mula sa isang truck papasok sa isang bodega. Ang dating malambot niyang mga kamay ay kalyo na. Ang dating bilbil ay naging butot balat, si Marco. Nakalaya siya pagkatapos ng 1 taon dahil sa good behavior. Pero paglabas niya, wala na siyang babalikan. Ang mga kaibigan niya ay tinalikuran siya. Ang pangalang Villarreal ay naging simbolo ng kahihiyan. May isang babae at isang bata ang dumaan. Si Elena at si Junjun. Hindi na siya amoy vanilla. Amoy pawis na siya. Naglalako siya ng yema sa kalye para may maipakain sa anak niya. Nagkatinginan sila ni Marco. Walang pag-ibig, walang galit, tanging pagod. Pareho silang naging biktima ng sarili nilang kasakiman. Nilagpasan lang nila ang isa't isa. 2 estranghero na minsan ay nagbahagi ng isang kasinungalingan. Gabi na. Nakaupo kami ni Gabriel sa terrace ng aking apartment, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Masaya ka ba? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Sumandal ako sa balikat niya. Ang balikat na dati ay nag-aalis ng sakit sa likod ko. Ngayon ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ko. Oo, sagot ko. Masaya ako, masaya ako. Ang kaligayahan pala ay hindi ang kawalan ng problema. Ang kaligayahan ay ang kakayahang harapin ang mga ito ng nakataas ang noo. Ang kaligayahan ay hindi ang makaganti. Ito ay ang kakayahang magpatawad. At ang pag-ibig, hindi ito ang paghahanap ng taong bubuo sa'yo. Ito ay ang pagbuo sa sarili mo. At pagkatapos ay ang paghahanap ng taong sasabayan ka sa paglipad. Tiningnan ko ang langit na puno ng bituin. Ang huling luha ni Amara ay matagal nang natuyo. Ang mga luhang pumapatak ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, natagpuan ko na ang aking liwanag.